halimaw tong administration na to. Walang niya ito eh. Kaya kami ngayon, we are in a quandary. Actually, ready na kami. Ready na kami, pero hindi kami makagalaw. Dahil sa nirerespeto namin kayo. Nirerespeto namin si Inday. Nirerespeto namin mga leader. Nirerespeto namin yung ibang grupo. Wala namang respeto sa amin yung iba eh. Na hindi nga kami tanungin kung anong iniisip namin eh. Kaya nga sabi ko kay Commander Bukay, hayaan na lang kaya natin yung mga yan, panoorin na lang natin. Pagka wala talaga nangyayari, doon tayo bumanat. Kasi para tayong masama pa niyan eh. Na may ibang vlogger na allied to the Dutertes. Bira-bira sila, sige bira nila. Pero hindi nila kinakapture o ginagawang content yung namumuuna na mga bagay, kinukuha nila yung INC, pero yung FGF wala eh. Hindi nila inaano eh. So, it comes to mind, nasabi ko, baka natatakot sila sa atin. pati yung Duterte camp, natatakot sila sa atin. What we are capable of doing. Baka ayaw nila ng patayan, ayaw nila ng well, kung ganon, wag na lang. No? Kung ganon. Kasi, baka may alam kayo na mas maganda na solusyon sa Pilipinas, bahala kayo sa Pilipinas. Basta sa akin, sinasabi ko, sa amin, ang sinasabi namin, sobrang paggrabe ng paggrabe, bawat administration, paggrabe ng paggrabe, except for the Duterte administration, he was able to be magan enough, natakot yung mga kriminal, natakot yung mga korap. Kaya nga nag-rebound eh. At ngayon, ginagawan siya ng kwento. Siya yung walang niya. Nagsanipuwersa lahat eh. Dilaw, mga drug syndicate, mga tiwaling opisyal, lahat. Sama-sama, oligarchs, para birahin ng Duterte. Yan yung problema ng At kung hindi kayo mag-iisip ng this has to end, hindi yung we just have to survive every round to retain the title, or how will you win a fight kung hindi ka bumubuntal? Jab-jab ka lang, wala ka man lang kombinasyon, ang kalaban mo nagko-kombinasyon laban sa iyo. Sige panakaw. How will you win? Ang nasa libro natin, ang playbook natin, pagalingan tayo. Rally, kanya-kanya tayo. Walang coordination. Mga vlogger, walang coordination. Kanya-kanya, pagalingan. Baka inahabol nyo, views. Bahala kayo. Mag-views kayo na mag-views. Mag-content kayo hanggang gusto nyo. Pero kami sinasabi namin, ang Pilipinas, malapit nang maging narco state. Ganong kadelikado tayo. Malapit na tayo maging komunista. At pagka naging komunista, ang gobyerno, pwedeng option ng Marcos, iwanan na lang basta tayo, at ang maiiwan, yung komunistang gobyerno na pwedeng humingi ng tulong sa mga komunist na dayuhan. Ang dami yan, di ba? Russia, China, may mga allies, doon kukuha. And then, boom ko na, wala na. Ano gawin nyo? Hingi kayong tulong sa Amerika. Amerika nga, nagmumroblema rin sa sarili. So, yung, indecisiveness really will defeat the Filipino people. Indecisiveness.
not even understanding what is at stake will defeat us. Kanya-kanya tayo eh. Oh. Kanya-kanyang salita, kanya-kanyang pucha, yung iba, minamasama pa ako. No, gagamit ng content na putang, ako pa yung gagawing mukha ko pa i-display dun sa nila, icon, mukha ko pa nakalagay, tapos putang inang yan. Mga walang, hindi nyo ba isipin na napapasama ako? Hindi nyo ba isipin na pwede sa akin yung magalit? And then, ako papatay. Kayo hindi kayo papapatay, mga vlogger. Ako, ang papapatay, mukha ko nilagay nyo dun eh. Puta talaga mga Pilipino, no? Nakakainis eh. Ayoko nung ganon na gagamitin nyo yung mukha namin ni Commander Bukay, gagawin yung content para kumita kayo. Kung gagamitin nyo yung mukha namin para ikalat sa buong Pilipino na dapat tumayo tayo, okay lang yon. Pero yung gagamitin yung mukha namin para gagawin yung content para papasukin yung inyong mga istorya, yung mga vlog ninyo, tapos wala namang katorya-torya. Anak ng pucha. Is this the people we're trying to save? Natanong nga namin sa sarili, is this the Filipino people whose future we are so concerned about? They're not even concerned. Well, anyway. So, kung ako nga masunod effective 5 Ano nga, 2 na ngayon, di ba? Kung ako nasunod, effective 5 Pero, may mga konsiderasyon May mga konsiderasyon. May mga nirespeto ka na una yung INC, magrarally sila para namang inunahan mo. O, di ba? Sige, mauna na kayo. Tingnan natin. Maganda kung kunyaring bumaliktad ng AAP, PNP, okay na, di ba? Sa rally ng INC, dumami. Ang worry ko lang kunyari, hindi nag-ano yung AAP. Paano kunyaring bumaliktad nga ang AAP, PNP, at ang gustong mangyari maghunta? Ano sagot nyo ron? Mga simbahan, ano sagot nyo? Paano kunyari merong namumuo na mga grupo na hindi papaupuin si Inday Sara, na kayong mga DDS gagamitin lang para to sa rally, and then biglang hindi si Inday ang nakaupo? Paano ko si Inday mismo ayaw naman umupo? Pero alam ko, tingin ko si Inday ready na umupo yan Alam ko si Inday, the moment she ran for Vice President, alam niya what is at stake. No? Tatay niya, presidente, alam niya, pinag-usapan niya ng mag-anak, ng pamilya, pinag-usapan yan. So, noon, nung magsimula yan, nung unit team, walang iniisip na magiging bangag si BBM, lilitaw yung baho, magiging buhaya, magiging walang pakialam sa Pilipino, magkakamon na ulo. Hindi natin alam lahat yon. So, useless to dwell on it Given na yun ngayon. So, ang tanong, number 1 question, job lang ba? O termination? Yung iba nga, resign So, hindi nga natin alam kung yung iba, walang resign. Yung iba, resign. Ako ang posisyon ko, terminated ka na. Kasi pagka-resign, kung ayoko, ano gagawin nyo? Sa akin terminated ka na. So, if we cannot come out with one voice, walang mangyayari sa atin. Tuloy-tuloy bagsak ang Pilipinas. Napirma na yung dapat nga nagagalit tayo kasi yung GAA, yan, 2025, pinirmahan yung budget. And then, sige-sige yan na kurakot, di ba?
Meanwhile, kayong mga nasa gobyerno, alam nyong mali ang ginagawa. Sige-sige kayo na kinukonsente ninyo. DBM, Finance, lahat kayo. Kinukonsente ninyo, National Treasury. Kung umikot talaga ang gulong at kami ang nasunod at nagkaroon ng revolutionary government, bibitayin namin kayo, hayop kayo. Alam nyong mali, sabihin nyong mali. If not, mag-resign kayo sa posisyon nyo. Yun yung ano. Or you go out sa public claiming ganito, ganyan. Prinsipyo, hindi yung trabaho lang eh. Butang yan ang trabaho. Ninanakawan na buong bansa, ginagago na tayo, tapos sasabihin nyo, trabaho lang. AFP, PNP, ganun din kayo eh. Ninanakawan na, ginagago na tayo, inaabuso na, ginagamit kayo para tarantaduhin ng bansa. Sasabihin nyo, trabaho lang. This is not the kind of AFP and PNP that we need, that we are paying, that we are maintaining. That's why, umikot lang ang gulong, and if we survive yung revolution, if we survive it, wala, we have to correct it. We have to correct all the wrong things na ginagawa nyo. And I hope Inday Sara will have the courage and the perseverance, the wisdom to correct everything.